What's up mga kabatak? Jeremy Canales once again and welcome back to my channel, no? For today's video guys, ay i-share ko lang sa inyo at ituturo ko na din kung paano nga ba ako nagre-record or nag-edit ng mga song covers. Marami kasi nagtatanong sa akin, paano daw ako nagre-record ng mga song cover. Meron kasi akong ginagamit na isang application guys. Ang ginagamit ko application guys is ito. Yan. Kaya tapusin mo itong video na to para makita mo at malaman mo kung paano nga ito ginagamit. Syempre, before we start, i-shoutout ko muna yung mga kabatak natin dyan. Shoutout kay... Teka lang, nasa nabi yung listahan ko. Ay, teka lang. Ayun, ang dami. Shoutout kay Milite Alimonia, kay Christopherson Del Monte, kay Julie Balaste, kay Edmark Rosales at kay Feng TV. Isang malaking shoutout sa inyo. Salamat sa patuloy na pagsuporta. Sana palagi lang kayo nandyan at samahan nyo ako hanggang sa dulo. Okay. At kung gusto mo na magpa-shoutout kagaya nila, mag-comment ka lang dyan sa baba at gamitan mo siya ng hashtag kabatak. At syempre, kung bago ka lang sa aking channel at hindi ka pa nakakapag-subscribe, please like, share, comment, and subscribe. At pag nakita mo tong bell na to, pakikalembang na yan para ma-update ko kayo sa mga vlog, cover songs, at mga ganitong videos na ginagawa ko, no? Kaya, huwag natin patagalin to at simulan na natin to. Hold up. So, paano ba siya ginagamit? Siyempre, unang-una, i-download mo siya sa Play Store or sa App Store. At pag na-install mo na siya, make sure na meron kang internet kasi hindi siya gumagana kapag wala kang internet. Pipindutin mo lang yung plus button na yan, guys. Ito, pipindutin mo lang yung plus na yan at makikita mo to. Yung first line na to, ito yung magiging boses mo. At yung second line na yan, ito naman yung music mo. At bago ako rin magsimula, syempre kailangan mo rin muna mag-scan. So paano ba ini-scan yan? Ganito lang din yan. At kung lahat ay naiset mo na at na-import mo na rin yung music na gagamitin mo para sa song cover mo, ang next step naman yan is ganito lang guys. Ganito yung ginagawa ko. Ewan ko lang sa iba kung ganito rin yung ginagawa kasi ang ginagawa ko ganito. Kapag na-set ko na siyang lahat at pag nailagay ko na rin yung music na gagamitin ko, so i-record ko na ngayon yung kanta. So ayan, ito yung example para di kayo maguluhan. Ito yung example. Ikaw na ang may sabi na ako'y mahal mo rin. Yan. At pagkatapos ko ngayon siya i-record, no? Siguro mga katatlong record ko muna or mga tatlo-apat kasi ako ganun eh. Nagre-record ako ng 4 or 3 at sa 3 na yon pipili lang ako ng magandang na record ko. At pagkatapos ko siyang i-record, syempre, ida-download mo muna yung ni-record mong kanta. So ayan, da-download mo lang siya dyan. At pag na-download mo na siya sa cellphone mo, doon ko na ngayon siya i-lip-sync. Parang ganyan din kasi ginagawa ng iba. Inire-record lang muna nila yung kakantahin nila. At pag na-record na nila, doon na sila magli-lip-sync ngayon. Pero, take note, hindi naman ibang music yung nililip-sync nila eh. Or nililip-sync ko. Ang nililip-sync ko pa rin naman yung ni-record kong kanta. Bakit di ba siya pwede pagsabayin habang nagre-record ka tapos bibideo mo? Pwede naman, pero hindi kasi ganun kaganda yung camera na itong Badlag, kaya hindi ko siya ginagamit. At tinuro din sa akin to eh. Ang ginagawa ko kasi dati, nire-record ko muna yung kanta mismo na wala pang music. So kanta lang siya, parang a cappella lang. Pagkatapos ko ngayon siya may record na walang music, tsaka ko ngayon siya i-edit.
i-download ko na yung music na kailangan ko at ipapasok ko na ngayon doon yung music. So paano ba siya pinapasok? Medyo nahihirapan ako sa part na yun eh. Ang ginagawa ko dati kasi guys, pinapatong ko siya or tinutugma ako ng kailangan saktuhan yung pagpapatong mo ng music para hindi magmukhang inedit lang talaga. Kaya nahirapan ako sa part na yun. Kaya buti na lang may isang mabait na YouTuber na nag-share sa akin at tinuro niya rin sa akin kung paano nga mag-record ng mas maganda. No, kaya shoutout sa iyo Kuya Wawi. Maraming salamat sa pag-share at i-share ko rin ito sa kanila para malaman at para matututunan din nila. So ito yung example na ginawa ko, panoorin nyo. I'm going under and the star my feet, there's no one to save me. It's all or nothing, really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numb all the pain, and now my day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being in someone you love. A few moments later. Sana nakatulong sa inyo itong video na ginawa ko. Sa mga mahilig kumanta, sa mga mahilig mag-cover song dyan, ito na yung sagot sa mga tanong nyo. Kung paano nga ba i-edit or mag-record ng magandang song cover. Di naman talaga siya kailangan gamitan ng edit eh. Siguro yung mga professional, talaga nag-i-edit sila kasi di ko pa alam yung ganong kung paano i-edit eh. Basta ang gamit ko lang, meron akong sound card. Ito lang yung nagpapaganda talaga ng effects sa akin. Ito. And that's all my video for today guys. Medyo maikli lang tong content na to kasi hindi naman ganun kahaba yung topic natin. Ginawa ko lang to para sa mga nagtatanong sa akin at ginawa ko lang din to para i-share sa inyo at para magkaroon din kayo ng idea kung paano nga ba mag-record ng magandang song cover. No, kaya sa mga mahilig kumanta at mahilig din mag-cover ng mga kanta dyan, ito na yung sagot nyo kung paano nga ba mag-record ng magandang song cover gamit ng application na to. Sana ingay, no? Kung meron kayong mga katanungan at kung meron kayong request na gusto nyong gawin ko, comment mo lang sa baba. At syempre, huwag kalimutang i-like at i-subscribe, no? So, thank you for watching. I'm out. Peace out. Hold up.